Nagsisimula ang X-Men Dark Phoenix noong 1975, kung saan ang 8 taong gulang na si Jean Grey ay naglalakbay kasama ang kanyang mga magulang. Hindi siya masaya sa pakikinig ng classical music, kaya magalang na sinabi ng kanyang ina na kapag siya ay lumaki na, maaari na siyang makinig ng kahit anong gusto niya. Biglang nagpalit ng channel ang radyo ng kusa at sinubukan ni Jean na pigilan ito, ngunit hindi sinasadya niyang naitulak ang kanilang sasakyan patungo sa paparating na trapiko, na nagdulot ng isang malagim na aksidente. Sa ospital, lahat ay nagulat na wala man lang siyang tinamong pinsala, at nagtataka sila kung paano nila sasabihin sa kanya ang masamang balita. Maya-maya, nakilala niya si Professor Charles Xavier at tinanong kung patay na ba ang kanyang mga magulang. Kinumpirma ni Xavier ang kanyang hinala. Naisip ni Jean kung ano ang mangyayari sa kanya, kaya inimbitahan siya ni Xavier sa kanyang paaralan para sa mga taong may kakaibang kakayahan, at sinabi na nasa kanya kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa mabuti o masama. Pagdating nila sa paaralan, natakot si Jean na baka makabasag siya ng mga bagay, ngunit tiniyak ni Xavier na kaya niyang ayusin ang anumang masira. Tinanong ni Jean kung kaya rin ba siyang ayusin, ngunit tumanggi si Xavier at sinabing hindi siya sira. Pagsapit ng 1992, naglunsad ang Estados Unidos ng isang space shuttle. Ngunit ilang sandali matapos ang paglulunsad, nakakita sila ng kakaibang bagay sa satellite at nawalan ng komunikasyon sa crew. Habang nanonood ng balita, napagtanto ni Hank kung ano ang iniisip ni Xavier. Ipinaalala niya na ang kanilang jet ay hindi dinisenyo para umabot ng ganoon kataas. Biglang tumunog ang telepono at ang presidente mismo ang tumawag, humihiling na iligtas nila ang mga astronaut, kaya naghanda ang X-Men para sa kanilang susunod na misyon. Ipinaliwanag ni Raven na isa lang itong simpleng extraction, pupunta sila sa kalawakan, ililigtas ang mga astronaut, at ibabalik sila sa lupa. Ngunit nagtanong si Jean kung magiging ligtas ba sila. Tiniyak ni Raven na kung may mangyaring masama, hindi siya magdadalawang isip na bumalik para sa kanilang kaligtasan. Kumalat sa buong mundo ang balita na tinawag ang X-Men para iligtas ang mga astronaut, at lahat ay nakatutok sa TV. Samantala, ginamit ni Xavier ang Cerebro para makipag-ugnayan sa NASA at humingi ng update. Ipinaalam ng direktor na pinaniniwalaan nilang ang init mula sa solar flares ang sumire sa kanilang electrical systems, dahilan ng pagkawala ng kontrol at komunikasyon sa Earth. Dumating ang X-Men sa lugar at nakita nila ang solar flare at ang space shuttle na mabilis na umiikot nang wala sa kontrol. Natakot si Hank na baka hindi na kayanin ng cabin, kaya't tinanong ni Raven kung kaya bang makapasok ni Kurt. Ipinaliwanag ni Kurt na sobrang bilis ng ikot at hindi niya makita sa loob ng bintana, kaya inutusan ni Raven si Scott na pabagalin ito sa pamamagitan ng pagblast sa thruster. Nang bumagal ang shuttle, nag-teleport si Kurt kasama si Peter, habang inutusan ni Raven si Storm na takpan ang mga bitek. Ginamit ni Peter ang kanyang bilis para dalhin ang mga astronaut kay Kurt, na agad silang ini-teleport pabalik sa jet. Habang paalis na sila, nalaman nilang nasa loob pa rin ang commander na nagtatrabaho sa thruster. Binalaan ni Storm na hindi na niya kayang pigilan pa, ngunit iniutos ni Xavier na iligtas ang commander dahil naniniwala siyang kaya ni Jean na hawakan ang shuttle. Pumayag si Jean, ngunit sinabi niyang hindi siya makakatulong mula sa labas ng shuttle. Sinabi ni Hank kay Raven na mayroon na lang silang 1 minuto bago tamaan ng flare ang shuttle. Sumama si Jean kay Kurt, at nang matagpuan nila ang commander, naubusan sila ng oras at tinamaan siya ng flare. Bumalik si Kurt kasama ang astronaut at naghanda sila sa impact, ngunit inabsorb ni Jean ang solar flare, dahilan para mawalan siya ng malay. Ibinalik siya ni Kurt sa shuttle, at lahat ay nakahinga ng maluwag nang makita siyang buhay. Mainit ang pagtanggap sa X-Men nang bumalik sila sa Earth, ngunit hindi natuwa si Raven na inilagay sila ni Xavier sa panganib. Ipinaliwanag ni Xavier na iyon lang ang kanilang opsyon, kung hindi ay muling makikita sila ng mga tao bilang kalaban. Sinuri ni Hank si Jean, at bagaman normal ang kanyang vital signs, napansin niyang sobrang tumaas ang kanyang lakas. Pagkatapos nito, nakipagkita si Jean kay Scott at nagtanong kung ayos lang siya. Sumagot si Jean na maganda ang kanyang pakiramdam. Samantala, isang babae ang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya nang marinig niyang tumatahol ang aso. Lumabas siya para tingnan, at sa takot ay nakita niyang may mga alien na lumalabas mula sa gubat, at isa sa kanila ay kinuha ang kanyang anyo matapos siyang patayin. Sa paaralan, nagdaos sila ng maliit na kasiyahan kung saan nag-enjoy ang lahat. Sinabi ni Scott kay Jean na tinatawag na siyang Phoenix ng lahat. Iminungkahi ni Raven kay Hank na dapat na rin silang magpatuloy sa kanilang buhay dahil ayaw niya kung paano kontrolado ni Xavier ang kanilang mga buhay.
Bigla nilang napansin na may kakaiba kay Jin. Ngunit bago pa nila siya malapitan, nawalan siya ng kontrol sa kanyang telekinetic powers at nawalan ng malay. Umalis si Xavier mula sa event na inihandog para sa kanila at agad na bumalik sa paaralan. Sinubukan niyang alamin ang problema ngunit hindi niya mapasok ang isip ni Jin. Kaya nagpasya siyang gamitin ang Cerebro. Habang pumapasok sila sa kanyang isipan, ipinaliwanag niya na kinailangan niyang magtayo ng mga pader sa loob ng isip ni Jin upang pigilan ang lahat ng trauma. Ngunit naniniwala siyang nasira na ang mga pader na iyon at nakakaranas si Jin ng PTSD. Biglang nagising si Jin at sinabi niyang narinig niya ang boses ng kanyang ama. Ngunit iginiit ni Xavier na guni-guni lang iyon at kailangan niyang magpahinga. Tumanggi si Jin na magtiwala sa kanya. Kaya pinilit ni Xavier si Hank na dagdagan ang lakas ng Cerebro, ngunit naging sobrang bigat nito para kay Xavier at nawalan siya ng malay. Mabilis na tumakbo si Scott papunta sa kwarto ni Jin para tingnan siya, ngunit masama ang loob ni Jin dahil nasaktan niya ito kanina. Sinabi niya na kailangan niyang umalis dahil naririnig niya ang boses ng kanyang ama, ibig sabihin buhay pa ito. Nais sumama ni Scott, ngunit natatakot si Jin na baka masaktan niya ito, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mawalan siya ng malay. Pagkagising ni Scott, sinabi niya kay Xavier na pumunta si Jin para hanapin ang kanyang ama, kaya naghanda silang lahat para sunduin siya. Samantala, nakipagkita si Vok sa natitirang miyembro ng Dari Empire, isang lahi ng mga alien na kayang magpalat ng anyo. Naniniwala si Vok na magagamit nila ang kakulangan ni Jin sa kaalaman tungkol sa kanyang kapangyarihan upang muling buhayin ang kanilang lahi at magsimula ng bagong pamumuhay sa Earth. Samantala, pumunta si Jin sa kanilang dating tirahan at nakatagpo ang kanyang ama. Ngunit agad niyang napagtanto na ibinigay siya nito kay Xavier dahil hindi niya kayang intindihin ang kapangyarihan ng anak. Sinubukan siyang pakalmayan ng kanyang ama, ngunit nagalit si Jin. Ipinaalala ng kanyang ama na siya ang responsable sa pagkamatay ng kanyang ina. Nabigla si Jin sa pagbabalik ng alaala, ngunit bigla niyang naramdaman na dumating na sina Xavier at ang iba pa. Pinatulog niya ang kanyang ama bago lumabas upang harapin sila. Sinubukan ni Xavier na kumbansihin si Jin na bumalik, ngunit pakiramdam ni Jin ay ipinagkanulo siya dahil iniisip niyang ginamit siya para sa kanyang kapangyarihan. Ipinaalala ni Scott ang pangako ni Jin na babalik siya sa kanya, ngunit biglang dumating ang tunog ng mga police sirens. Muli siyang nawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Itinapon niya ang mga police cars at sinubukan niyang lumipad palayo, ngunit nahawakan siya ni Kurt at ini-teleport sa isang bahay. Doon, malupit niyang tinalo si Kurt at dinurog sa ilalim ng mga buho. Sabay-sabay siyang sinubukan labanan ng lahat, ngunit mas malakas siya kaysa sa kanila. Nakita pa niya ang mabilis na pag-atake ni Peter at malubhang nasaktan ito. May malinaw na pagkakataon si Hank para tamaan siya, ngunit pinigilan siya ni Xavier dahil gusto niyang subukan ni Raven ang huling pagkakataon. Nilapitan ni Raven si Jin at hiniling na bumalik siya, ngunit binalaan ni Jin na lumayo dahil nasasaktan niya ang mga taong lumalapit sa kanya. Sinabi ni Raven na hindi siya natatakot, ngunit nang patuloy siyang lumapit, nawalan ng kontrol si Jin at aksidenteng napatay si Raven nang itulak niya ito sa matutulis na kahoy. Mabilis na nilapitan ni Hank si Raven at namatay ito sa kanyang mga bisig habang inaamin ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sinisi ni Hank si Xavier sa pagkamatay ni Raven, ngunit hindi nagpakita ng pagsisisi si Xavier. Sinabi ni Hank na gusto na sanang umalis ni Raven dahil sa pagiging makasarili ni Xavier, ngunit pinigilan niya ito. Samantala, pinuntahan ni Vok ang ama ni Jin at hiningi ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jin. Tumanggi ang ama na magsalita nang wala ang kanyang abogado, kaya't pinahirapan siya ni Vok hanggang makuha ang impormasyon. Pumunta si Jin sa isla ng Jan Osha, kung saan pinamumunuan ni Eric ang kanyang grupo ng mga mutants. Nagulat sila sa biglaang pagbisita niya, ngunit pinakalma sila ni Eric at inimbitahan siya sa loob. Tinanong ni Jin kung paano siya tumigil sa pananakit ng mga tao, at ipinaliwanag ni Eric na inakala niyang ang pagpatay sa iba ay magdadala ng kapayapaan, ngunit hindi iyon nangyari, kaya kalaunan ay tumigil siya. Napansin ni Eric ang dugo sa kanyang damit at nagtanong tungkol dito, ngunit tumanggi si Jin na sumagot. Biglang dumating ang mga helicopter ng hukbo at lumabas si Eric para tingnan. Ipinaalala niya sa opisyal na ibinigay sa kanila ng gobyerno ng Estados Unidos ang lupa at may karapatan silang manatili doon. Ngunit sinabi ng opisyal na hinahanap nila si Jin, at binanggit kung paano niya inatake ang mga pulis. Habang pinag-uusapan siya, nagalit si Jin at ginamit ang kapangyarihan upang banggain ang mga sundalo gamit ang helicopter. Nawasak ito at muntik nang tamaan si Eric ng blade. Kinuha ni Jin ang kontrol sa pangalawang helicopter ngunit pinigilan siya ni Eric at hindi niya ito tuluyang nawasak. Hinimok
Pinasok ni Eric ang lahat na sumakay sa chopper at umalis dahil hindi na niya kayang pigilan pa. Pagkatapos, sinabi niya kay Jin na umalis dahil nalalagay sa panganib ang lahat sa kanyang presensya. Nakita ni Xavier ang balita at sinubukan ipaliwanag ang sitwasyon sa presidente, ngunit sinabi sa kanya na hindi nagagana ang linya. Samantala, natagpuan ni Vok si Jin sa isang bar kahit nakadisguise siya. Nagtaka si Jin kung sino siya, ngunit umiwas si Vok sa tanong at sinimulang manipulahin si Jin sa pamamagitan ng pagpapaalala kung paano siya palaging iniiwan ng lahat dahil iniisip nilang masama siya. Ngunit naniniwala si Jin na mga salita lang iyon. Dinala ni Hank ang X-Jet para makipagkita kay Eric, na nagsabi na umalis na si Jin. Ikinwento ni Hank ang pagkamatay ni Raven at humiling ng tulong upang hanapin siya, ngunit binalaan siya ni Eric na kapag nakita niya si Jin, papatayin niya ito. Dinala ni Vok si Jin sa kanyang mansyon at ipinaliwanag na ang pumasok sa kanyang katawan sa kalawakan ay hindi solar flare at hindi aksidente, dahil sadyang lumapit ito sa kanya. Ipinahayag ni Vok na ang kanilang lahi ay nasa kalawakan din, sinusundan ang puwersa dahil nilamon nito ang kanilang mundo bago pumasok sa katawan ni Jin. Sinira ng puwersang ito ang lahat ng kanyang nakasalamuha, ibig sabihin espesyal si Jin. Nag-alok si Vok ng tulong kay Jin upang matupad ang kanyang kapalaran bilang pinakamalakas na puwersa sa kalawakan na kayang lumikha ng mga bagong mundo. Samantala, nakakuha ng impormasyon sina Eric at Hank tungkol kay Jin, kaya naghanda silang ipaghiganti si Raven. Dahil hindi na matunten ni Xavier si Jin, umasa siya kay Eric upang dalhin siya rito. Sinabi ni Xavier kina Kurt at Storm na natagpuan na nila si Jin, ngunit nais siyang patayin ni Eric at ng kanyang mga mutants. Sa kabila ng babala ni Xavier, nagpas siyang sumama sina Kurt at Storm, kaya ini-teleport sila ni Kurt. Dumating din sina Eric at ang kanyang grupo sa New York kung saan nakiusap si Xavier na huwag patayin si Jin, dahil hindi nito maibabalik si Raven at lalo lang silang makikitang mga marahas na halimaw ng mundo. Ngunit hindi siya pinansin ni Eric. Sinubukan siyang pigilan ni Scott, ngunit habang abala sila, inatake siya ni Hank mula sa likod. Naglaban-laban silang lahat, at sinabi ni Vok kay Jin na nais siyang patayin ng mga ito. Ginamit ni Eric ang kanyang kapangyarihan upang pilitin ang isang underground train na lumabas sa ibabaw, at ginawa niya itong pasukan para sa sarili. Hinarap niya si Jin dahil sa pagkamatay ni Raven, ngunit hindi niya ito nasaktan at natalo siya ni Jin gamit ang telekinetic power, itinapon siya palabas ng bintana. Humingi ng tulong si Xavier kay Scott, at gamit ang teleportation ni Kurt, nakapasok din siya sa bahay. Tinanong siya ni Jin kung nais din ba niyang patayin siya, ngunit itinanggi niya ito at humingi ng tawad dahil hindi siya naging mabuting tagapag-alaga. Napansin niya si Vok, ngunit hindi niya mabasa ang isip nito. Ginamit ni Jin ang kapangyarihan upang ipalapit siya kay Vok, kaya hinimok siya ni Xavier na silipin ang kanyang isipan. Nakita ni Jin na palagi siyang binibigyan ng pagpipilian ni Xavier at may tiwala ito sa kanya kahit ang sariling ama ay sumuko na. Sinabi ni Xavier na may pag-asa pa, ngunit sinabi ni Vok na nakaraan lang iyon at dapat sumama siya sa hinaharap. Tumanggi si Jin at sinabing hindi niya ito hiningi. Pinayagan niyang kunin ni Vok ang kapangyarihan mula sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Xavier dahil maaari siyang mamatay. Naniniwala si Vok na walang halaga ang kanilang buhay at plano niyang patayin silang lahat. Ngunit dumating si Scott sa tamang oras upang iligtas siya. Dumating din ang Mutant Containment Unit at inaresto ang lahat ng mutants, dahilan para makatakas si Vok. Habang dinadala sila, inamin ni Xavier na namatay si Raven dahil sa kanyang pagkakamali at inosente si Jin. Ngunit sinabi niyang ang kapangyarihan sa loob ni Jin ay hindi niya ginawa, dahil hindi niya kailanman sadyang sasaktan ito. Naniniwala siyang may pag-asa pa. Nagtanong si Eric kung ano ang kumokontrol kay Jin, ngunit si Xavier ay walang kasagutan. Sinabi niya na babalik si Vok para kay Jin, at iniisip ni Eric na hayaan na lang siyang mamatay. Binalaan ni Xavier si Eric na ang pagpatay ay hindi titigil kay Jin. Biglang inatake ng mga Dari ang tren na nagdadala ng mga mutants. Kaya nagpadala ng mga sundalo ang commander upang pigilan sila, ngunit sinabi ni Eric na hindi sila mutants at hindi kakayanin ng mga sundalo na mag-isa. Hindi pa nakalaban ang Mutant Containment Unit ng ganitong uri ng kalaban, kaya hindi tumalab ang kanilang mga armas. Humingi ng update ang commander tungkol sa mga umaatake, ngunit ipinaalam sa kanya na hindi sila mutants, at sinabi ni Scott na si Jin ang hinahanap nila.
Nag-alok si Kurt na tumulong kung palalayain sila, ngunit inutusan ng commander ang kanyang mga tauhan na maghanda dahil may malakas na puwersang patuloy na tumatama sa metal na pinto. Nabasag ng mga alien ang metal na pinto at nagsimula ang labanan, ngunit hindi nakayanan ng mga sundalo ang lakas nila, kaya pinalaya ang mga mutants. Sinabi ng mga alien na lumayo sila dahil si Jean lang ang gusto nila, ngunit tumanggi si Hank dahil iyon ang nais ni Raven. Napagtanto ng mga mutants na kaunti lang ang epekto ng kanilang mga atake sa mga alien, kaya sinubukan na lang nilang pabagalin ang mga ito at itapon palabas ng tren. Dinala ni Scott si Xavier upang makita si Jean habang ang iba ay nakipaglaban ng matindi sa mga alien. Sinubukan ni Kurt na iligtas ang sundalong nagpalaya sa kanila, ngunit hindi niya na-teleport bago siya tinamaan ng nakamamatay na atake ng Dari. Nagalit si Kurt at tinanggal ang ilang kalaban, ini-teleport ang isa sa mismong daanan ng tren, habang tinulungan ni Storm si Eric na itulak pabalik ang kanilang mga kaaway. Nagawang ikulong ni Eric ang lahat ng alien sa isang compartment at inalis ito mula sa tren, ngunit dumating si Vok at agad na tumalon kay Hank. Tinangkang tamaan ni Storm ng kidlat si Vok, ngunit nakakuha na siya ng kapangyarihan mula kay Jean, kaya ginamit niya iyon para sa kontra-atake. Nagising si Kurt at sinubukan niyang ipaghiganti ang kanyang kaibigan, ngunit ginamit ni Vok ang kapangyarihan ni Jean upang patulugin siya. Sinabi ni Vok kay Eric na ayaw niyang labanan siya at pinaalala kung paano niya gustong patayin si Jean. Ngunit sinabi ni Eric na nagbago na ang kanyang isip. Pinaputukan niya si Vok gamit ang lahat ng baril, ngunit hindi siya tinablan at patuloy siyang lumapit kay Eric. Samantala, sinubukan ni Xavier na gisingin si Jean at pinaalala sa kanya na ang tanging nais niya ay protektahan siya mula sa lahat ng sakit. Pumasok si Jean sa isipan ni Xavier dahil mas payapa ito, at sinabi niya na nais lang niyang maranasan ni Jean ang isang masayang pamilya. Patuloy na nakikipaglaban ang natitirang mga alien sa mga mutants at madaling na-neutralize ni Vok si Eric mula sa kanyang daraanan. Naramdaman ni Jean na naroon na si Vok, kaya nagising siya at sinabi kay Xavier na kailangan na niyang protektahan ang kanyang pamilya. Gumawa siya ng protective shield sa paligid ng lahat ng mutants at ligtas silang ipinadala palabas habang siya ay naghahanda na labanan ang lahi ng Dari. Sabay-sabay silang sumugod sa kanya, ngunit ginamit ni Jean ang kanyang kapangyarihan upang agad silang tunawin. Dumating si Vok mula sa likuran at sinubukan niyang kunin ang lahat ng kapangyarihan ni Jean, ngunit napagtanto niyang sobra ito para sa kanya. Tumanggi si Jean na pakawalan siya, at upang protektahan ang kanyang pamilya, dinala niya si Vok sa mataas na kalangitan bago siya tuluyang tapusin, na lumikha ng isang malaking phoenix. Pagkatapos nito, makikita na ang paaralan ni Xavier ay pinalitan ng pangalan bilang Jean Grey School for Gifted Youngsters. Nagpa siya si Xavier na magretiro, kaya si Hank ang naging bagong headmaster. Pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, pumunta si Xavier sa Paris, kung saan nakipagkita sa kanya si Eric. Naalala ni Eric kung paano siya binigyan ni Xavier ng matitirhan noon, kaya nais niyang suklian ito ngayon. Inimbitahan niya si Xavier na maglaro ng chess, at nagtapos ang pelikula sa pagpapakita ng isang phoenix na lumilipad sa kalangitan. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jeffrey Bore, Junya Isabel, It's Me Legend Roblox, Renato Cadera, Batasay, AWAC TV Official from Bolhoon Southern Province of Cebu, Country Ball Philippines from General Trias, Ino Suke from Lipata Surigao, Jojo Olumor from Plaridel Quezon Province, Carl Adre from Donsol, at Rex Lucino from Dumangas Iloilo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.